Nararanasan mo na ba yung parang buong mundo ay umiikot sa gitna ng unos? Yung hangin na parang sisira ng lahat ng iyong pinaghirapan? Yung ulan na walang tigil at bawat patak ay may kasamang pangamba? Ganyan din ang naranasan ng mga alagad ni Kristo noong sila ay nasa bangka. Biglang bumugso ang malakas na hangin, lumaki ang mga alon at ang kanilang maliit na bangka ay halos lumubog. Takot na takot sila habang si Kristo natutulog. At doon nang gisingin nila siya, nangyari ang isang himala. At bumangon siya, sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Tigil, tumahimik ka." At tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng ganap na katahimikan. Mark 4 verse 39. Isipin mo yon, isang salita lang mula sa kanya at tumigil ang bagyo. Ilang bagyo na ba ang dumating sa buhay mo? Bagyong literal, bagyong emosyonal, bagyong espiritual, lahat tayo dumaraan diyan. Pero tandaan mo ito, hindi kailanman natutulog ang Diyos. Minsan tahimik siya, pero hindi siya wala. At sa tamang oras siya ay tatayo at sasalita sa bagyo ng buhay mo, "Tigil, tumahimik ka." Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Psalm 46 verse 1. Kapag dumaan ka sa tubig, ako ay sasayo, at sa mga ilog, hindi ka aapawan ng baha. Isaiah 43 verse 2. Kahit anong lakas ng hangin, ang kanyang tinig ay mas makapangyarihan. Kahit gaano kalalim ang baha, ang kanyang kamay ay abot pa rin sa iyo. Minsan kasi gusto natin solusyonan agad lahat. Nagpapanik tayo, naghahanda, nagkukumahog, pero nakakalimutan natin. Ang pinakamabisang paghahanda ay panalangin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon ay idalangin ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. Philippians 4 verse 6. Kapag nanalangin ka, hindi mo lang pinapakalma ang sarili mo. Hinahayaan mong ang Diyos mismo ang magpakalma ng unos. Kaya sa gitna ng bagyo, literal man o spiritual, alalahanin mo, ang Diyos ay may kapangyarihan pa ring magsabi ng tigil, tumahimik ka. At kapag siya na ang nagsalita, ang mga alon ay yumuyuko, ang mga hangin ay humihinto, at ang takot ay napapapalitan ng kapayapaan. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo. Philippians 4 verse 7. Kapatid, huwag kang matakot. Hindi mo kailangang labanan ng bagyo mag-isa. Dahil ang Diyos na tumigil sa dagat noon ay siya ring Diyos na kayang patigilin ang unos sa buhay mo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sa bawat bagyo ng aming buhay, Ikaw ang aming kapayapaan. Patahimikin mo ang aming mga takot, patigilin mo ang aming mga unos, at pagharian mo kami ng iyong katahimikan. Sa pangalan ni Kristo. Amen.